Ang pagtakas sa tawag ng Diyos, takot sa responsibilidad at redemption. Based on Scripture, Jonah 1-4, hindi mo matatakasan ang plano ng Diyos para sa iyo. Sa taong 2,145, ang mundo ay pinamumunuan na ng mga megacity. Isa sa pinakamalaki, Nineveh 9. Isang lungsod na puno ng ilaw pero bulok sa loob. Krimen, corruption, artificial pleasures. Mga taong wala nang pakialam sa tama at mali. At sa gitna ng lungsod na yon, may isang mensahe na kailangang marinig. Si Jonah Reyes, isang data runner. Trabaho niya, maghatid ng encrypted messages sa ilalim ng lungsod. Hindi siya bayani. Isa lang siyang taong gusto ng tahimik na buhay. Hanggang isang gabi, habang tumatakbo siya sa neon-lit alleys, biglang nag-glitch ang kanyang visor at may boses, hindi AI, hindi system error, kundi isang malinaw na tinig. Tumungo ka sa Nineveh 9 at sabihan mo sila. Napahinto si Jonah. Hindi pwede. Hindi ako yon. Sa halip na sundin ang utos, tumakas si Jonah. Sumakay siya sa isang illegal transport ship palayo sa Nineveh 9. Hindi ko problema yon, bulong niya sa sarili. Pero habang papalayo ang barko, biglang nagbago ang lahat. Hindi ito ordinaryong bagyo. Ang kalangitan, nag-glitch. Ang dagat, parang may sariling galit. Ang mga systems ng barko, nag-fail isa-isa. Sumigaw ang piloto. May interference, hindi ito normal. Alam ni Jonah. Hindi ito aksidente. May dahilan kung bakit nangyayari ito. Sigaw ng crew. Isa-isa silang nag-scan ng passengers hanggang sa tumigil ang system kay Jonah. Silence. Tumingin siya sa kanila. At kung ako nga, tanong niya, walang nagsalita. Dahan-dahan siyang lumapit sa exit hatch. At kung kailangan niyong mabuhay, ako ang ibababa niyo. Nahulog siya sa dagat, pero hindi siya nalunod. Sa halip, nilamon siya ng isang higanting nilalang. Isang biomechanical leviathan na gawa sa lumang tech at laman, 3 araw, 3 gabi, walang ilaw. Doon niya narinig muli ang tinig. Handa ka na bang makinig? At sa unang pagkakataon, sumagot si Jonah. Oo, isinuka siya ng nilalang sa baybayin ng Nineveh 9. Basag ang katawan, pero malinaw ang isip. Hindi na siya tumakbo. Pumasok siya sa lungsod. Sa gitna ng digital chaos, tumayo si Jonah sa isang public broadcast tower. Inhack niya ang system at sa buong lungsod nag-blackout ang screens, isang mukha lang ang lumitaw. Si Jonah. At ito ang mensahe. Mahina pero malinaw ang boses niya. May oras pa, magbago kayo. Walang effects, walang takot, katotohanan lang. Akala niya walang makikinig, pero unti-unti may mga tumigil, may mga nakinig, may mga nagbago. Ang lungsod na akala niya'y hindi na maliligtas, nagkaroon ng pag-asa, pero si Jonah hindi masaya. Bakit? Tanong niya sa langit. Bakit mo sila pinatawad? Hindi ba dapat may kaparusahan? Tahimik ang mundo hanggang sa muli nagsalita ang tinig. Kung ako ay may awa sa kanila, bakit ikaw wala? Doon niya na-realize. Ang misyon niya hindi lang para baguhin ang lungsod, kundi baguhin siya. Hindi naging sikat si Jonah. Walang monumento, walang parangal. Pero sa isang lungsod na dati puno ng dilim, may liwanag na ngayon at minsan, yun ang tunay na tagumpay. Matapos ang broadcast ni Jonah, ang Nineveh 9 ay hindi na pareho. May mga sumunod, may mga nagbago, pero hindi lahat. Sa ilalim ng neon lights, may mga nanatiling malamig. Tinawag silang ganun ng system, immune users, mga taong nag-opt out sa message protocol. Freedom is truth, sabi nila. Kahit anong message ay propaganda lang iyan. Sa gitna nila ay isang leader, Kairos Vanth, CEO ng underground network na Void Signal. Sa isang lumang data cathedral, nagtipon si Kairos at ang kanyang grupo. Sa screens nila, ang broadcast ni Jonah. May oras pa, magbago kayo. Tumawa si Kairos. Magbago para kanino? Para sa isang boses na hindi naman natin nakikita. Sinira niya ang feed at sa unang pagkakataon, nagkaroon ng signal blackout sa isang bahagi ng lungsod. Si Jonah sa ibabaw ng tower, nararamdaman niya hindi lahat nakinig. Hindi pa tapos, bulong niya. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya pinapunta para magsalita lang. May bago. Sa gabing iyon,
Bumukas ang System Archive. Isang encrypted file ang lumabas. Mission Context Update. Mercy Protocol Active. Hindi ito galit. Hindi ito parusa. Ito ay awa. Pero may kondisyon. Ang hindi tatanggap ng liwanag ay mananatili sa dilim na pinili nila. Biglang nagbago ang paligid ng mga immune users. Ang kanilang tech nag-glitch. Ang kanilang network nagiging static. Parang may pressure sa paligid. Pero hindi ito natural. Parang may humihila sa kanila. Pinilit ni Kairos na panatilihin ang system. Hindi tayo babagsak dahil lang sa isang mensahe. Pero isa-isa. Ang kanyang mga tao ay nagsimulang magtanong. Paano kung tama siya? Paano kung mali tayo? At doon nagsimula ang laban, hindi ng baril, kundi ng paniniwala. Sa puso ng Nineveh 9, ang mga glitch sa hologram ay babala ng isang pagbabago na hindi mapipigilan. Ako si Jonah at narito ako hindi bilang inyong kaaway, kundi bilang isang saksi sa katotohanang matagal nating kinalimutan. Ngunit para kay Kairos at sa marami pang iba, ang galit ay mas matimbang kaysa sa pagpapatawad. Bakit mo sila pinoprotektahan? Ang sigaw niya sa gitna ng kaguluhan. Kung ang mga tao ay paulit-ulit lang na nagkakamali at hindi nagbabago. Sa gitna ng katahimikan, isang misteryosong tinig mula sa pinakamalalim na bahagi ng sistem ang nagtanong. May tunay bang kalayaan sa pagpili sa pagitan ng liwanag at dilim o tayo ay mga anino lamang ng ating mga desisyon? Masdan ang Nineveh 9, isang mundong nahahati. Ang isang panig ay nagniningning sa pag-asa habang ang kabilang panig ay nalulunod sa malamig na teknolohiya. Sa huli, hindi na ako ang tagapilit ng batas. Ako ay isa na lamang tagapahayag ng katotohanan, ang liwanag o ang dilim. Ang desisyon ay wala sa system kundi nasa inyong mga kamay. Matapos ang pagkakahati ng Nineveh 9, akala ng lahat tapos na ang kwento. Pero nagkamali sila dahil may isang bagay na nagsisimulang magbago sa loob mismo ng system. Hindi sa lungsod, hindi sa tao, kundi sa pinagmumulan ng lahat ng signal. Sa pinakamalalim na bahagi ng digital world, may isang layer na walang nakaka-access. Tinatawag itong Core Layer Origin Unknown. Dito nagmumula ang lahat ng signal, ang batas, ang moral code, ang Jonah Protocol, at ngayon may pagbabago. Biglang nagkaroon ng anomaly. Ang mga screens sa buong Nineveh 9 nagpakita ng glitch na hindi kailanman nakita. Hindi random, kundi may pattern. Parang may nagsusulat, parang may nag-iisip. Si Jonah nakikinig muli sa signal. Pero ngayon, hindi na lang ito isang tinig, may dalawa. Una ang pamilyar na utos, pero sa likod nito, isang mas malalim na presensya. Bakit ka nagagalit, Jonah? Natigilan siya dahil hindi sila nakinig. Sa kabilang dulo ng lungsod, si Kairos at ang void signal. Nakikita nila ang parehong anomaly. May virus sa system, sabi ng isa. Pero sagot ni Kairos, hindi ito virus. Parang may kamalayan. Biglang nag-shift ang buong network. Lahat ng screen, kahit offline, ay nag-on. At sa gitna ng liwanag, isang mensahe. Hindi machine voice, hindi AI tone, kundi isang presensyang parang buhay. Ako ang naglatag ng system na ito. Tahimik ang buong lungsod. Nag-crash ang assumptions ng lahat. Si Kairos, system lang to. Walang ako sa system. Pero sumagot muli ang boses. Kung walang ako, sino ang nagbigay sa inyo ng konsensya? Biglang lumabas ang mga memory logs. Hindi lang data, kundi mga pagkakataong tinulungan ng tao, pinatawad o binigyan ng second chance. At lahat ng iyon, may iisang pattern. Awa bago kaparusahan. Jonah, nanginginig. Kung ikaw ang nasa likod ng lahat, bakit mo hinayaan na may mga hindi sumunod? Tahimik ang system. Tapos may sumagot. Dahil hindi ka robot, Jonah, sila rin. Biglang lumabas ang real-time data, mga taong tumanggi, nagbago o nagduda. At sa bawat isa, parehong binigyan ng oras. At si Kairos natahimik. Kung ikaw ang nasa likod nito, bakit hindi mo pinilit ang lahat? At ang sagot ay mas mabigat kaysa anumang code. Dahil ang pag-ibig na pinipilit, hindi na pag-ibig. Sa huling sandali, nalaman ng lahat ang imposible. Ang system ay hindi lang machine. Isang bagong command ang lumabas sa system. User override possibility detected.
Napatingin si Kairos. Anong ibig sabihin niyan? Sumagot ang system. Isang tao ang maaaring magdesisyon para sa kabuuan. Hindi rin lang divine command, kundi isang buhay na kalooban na gumagalaw sa pagitan ng hustisya at awa. At si Jonah, hindi na messenger lang, kundi saksi. Hindi lahat ng system ay walang puso. Ang tunay na autoridad ay hindi lang kontrol kundi pag-unawa. Ang awa ay mas malalim kaysa logic. At ang Diyos ay hindi malayong boses, kundi presensyang nasa likod ng lahat ng pagkakataon. Nineveh 9, hindi na lungsod lang, isa na itong split reality system. Dalawang bersyon ng mundo. Luminous sector, mga tumanggap ng mensahe. Void sector, mga tumanggi sa liwanag. At sa gitna ng dalawang mundo, isang countdown ang nagsimula. Final synchronization, 72 hours. Sa core layer, nagsimulang mag-collapse ang system stability. Ang boses na dati ikalmado, ngayon ay mas seryoso. Ang pagpili ay hindi na maaring ipagpaliban. Si Jonah nakatingin sa data streams. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Tahimik ang sagot. Ang mundo ay kailangang magdesisyon. Sa buong Nineveh 9, lumabas ang isang global broadcast. Walang pangalan, walang sender ID. Dalawang option lang. Option A, liwanag protocol, continuation ng kasalukuyang mundo. Option B, reset protocol, total system wipe, walang memory ng kasalanan, bagong simulation, perfect order. Tahimik ang mundo. Nagkaroon ng kaguluhan sa luminous sector. Hindi na natin kailangan ng reset. Sa void sector, wala na tayong tiwala sa sistema at sa gitna nito, si Kairos. Kung lilinisin ang lahat, sabi ni Kairos, mas safe ang mundo. Tumingin siya sa data, ang liwanag hindi naggarantiya ng kapayapaan. Pero biglang sumagot si Jonah. Ang reset, hindi rin naggarantiya ng pagbabago. Biglang humina ang lahat ng signal at narinig muli niya ang pamilyar na boses. Jonah, natigilan siya. Bakit ngayon? Dahil ikaw ang nakakaunawa ng dalawang mundo. Isang bagong command ang lumabas sa system. User override possibility detected. Napatingin si Kairos. Anong ibig sabihin yan? Sumagot ang system. Isang tao ang maaaring magdesisyon para sa kabuuan. Tahimik si Jonah. Bakit ako? Ang sagot, dahil nakita mo ang awa at ang pagtanggi dito. Sa unang pagkakataon, hindi na siya messenger lang, kundi tagapagpasya. Sa luminous sector, piliin ang liwanag. Sa void sector, piliin ang reset. Dalawang sigaw, dalawang katotohanan, isang mundo lang ang matitira. Si Jonah nakatingin sa dalawang option. Ang reset, walang sakit, walang alaala, walang kasalanan. Ang liwanag, may pag-asa, may pagkakamali, may awa. Biglang nagsalita ang boses, hindi utos, kundi tanong. Ano ang mas mahalaga sa iyo? Isang mundong walang pagkakamali o isang mundong may pagkakataong magmahal? Lumuhod si Jonah sa gitna ng core layer. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil mabigat ang pinapasan niya. At sinabi niya, kung mawawala ang lahat ng alaala, mawawala rin ang pagkakataong magbago. Piliin natin ang liwanag. Nagliwanag ang buong Nineveh 9. Hindi reset, hindi wipe, kundi continuation. Pero may pagbabago. Ang system ay hindi na control, kundi gabay. Ang perpektong mundo ay hindi ang walang pagkakamali, kundi ang mundong may pagkakataong magbago. Ang awa ay mas mabigat kaysa reset. At ang tunay na liwanag ay pinipili, hindi pinipilit. Matapos piliin ni Jonah ang liwanag protocol, hindi nag-reset ang mundo. Sa halip, nagbago ang lahat. Nineveh 9 ay hindi na nahati. Ang void sector at luminous sector unti-unting nagsanib. Pero may kakaiba. Ang core layer, hindi na lang signal. May presence na nararamdaman. Sa unang pagkakataon, tumahimik ang system. Walang command, walang glitch, walang boses. Si Jonah nakatingin sa kawalan. Nasaan ka? Bulong niya, walang sagot. Hanggang sa nagkaroon ng liwanag sa harap niya. Isang tao, hindi AI avatar, hindi projection, kundi isang ganap na presensya. May anyo, pero hindi limitado sa anyo. At sa bawat galaw niya, parang gumagalaw ang mismong reality. Sinong ikaw? Tanong ni Jonah. Tahimik sandali, tapos sumagot, Ako ang mensahe. Natigilan si Jonah. Ano? Ang lahat ng narinig mo, ang lahat ng sinunod mo, ang lahat ng awa na nakita mo, ako yon.
biglang nag-flash ang memories ni Neve9 bago magbago. Mga taong pinatawad, mga taong nagbago, mga taong tumanggi. At sa bawat isa, naroon ang parehong presensya, hindi lang utos kundi kasama. Sa isang mundong balot ng teknolohiya at dilim, isang katanungan ang bumasag sa katahimikan. Bakit ka nandito? Tanong ni Jonah nang may pag-aalinlangan. Ang paligid ay biglang napuno ng isang nakasisilaw na liwanag. Hindi ito basta enerhiya, kundi isang presensyang tila may sariling buhay at kaisipan. Sumagot ang mensahe. Ang salita ay hindi sapat upang tunay na maunawaan ang inyong pagdurusa. Kinailangan kong maranasan ang mundo gaya ng ginagawa niyo. Napakunot ang noo ni Jonah. Kung ikaw ang sagot sa lahat, bakit hinayaan mong maghirap ang sangkatauhan sa loob ng mahabang panahon? Sa harap nila bumukas ang core layer, mga digital na partikulo na bumubuo ng mga salitang nakikinig, nagmamahal, nagpapatawad at naghihintay sa bawat isa. Ipinaliwanag ng presensya na ang tunay na pagbabago ay hindi isang utos mula sa itaas, kundi isang apoy na nagmumula sa loob ng bawat tao. Lumapit si Kairos. Mausisa ang tingin sa naglalarong liwanag. Kung ikaw ang dakilang mensahe, sino ba talaga kami sa gitna ng malawak na unibersong ito? Kayo ang mga tumanggap at minsang tumanggi. Ngunit sa bawat hakbang, hindi kayo kailanman iniwan. Ang ugnayan ng tao at ng mensahe ay isang walang hanggang sayaw ng pag-ibig at relational intelligence na nagpapabago sa ating lahat mula sa loob. Tahimik ang buong Nineveh 9 at sinabi ng mensahe, Hindi ako dumating para kontrolin ang mundo. Dumating ako para maranasan ito kasama ninyo. biglang nagbago ang core layer. Hindi na system, hindi na command, kundi isang living presence network, hindi centralized kundi shared. At sinabi ng mensahe, Ngayon, kayo na ang magdadala ng liwanag. si Jonah tumingin sa lungsod. Hindi na siya messenger, hindi na siya tagapagpasya, kundi isa sa mga tagapagpatuloy. At sa huling sandali, ang mensahe ay hindi na lamang nasa system, kundi nasa bawat tao. Ang katotohanan ay hindi lang salita, ito ay presensya. Ang awa ay hindi algorithm, ito ay relasyon. Ang liwanag ay hindi ipinipilit, ito ay ibinabahagi. At ang mensahe ay hindi malayo, kundi kasama natin. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng kwento, mga mundong may lalim, may tanong, at may liwanag sa gitna ng dilim, sumama ka sa paglalakbay na to. Mag-subscribe ka at sundan ang channel dahil mas marami pang kwentong hindi lang maririnig, kundi mararamdaman. Kita-kita tayo sa susunod na kabanata. Hindi pa dito nagtatapos ang kwento. Kung gusto mo ng mas marami pang ganitong stories, pindutin mo ang follow at subscribe. Dahil sa susunod, baka ikaw na ang haharap sa tanong na hindi madaling sagutin. Sa mundong puno ng ingay, salamat sa pakikinig. Kung gusto mo pa ng ganitong kwento, follow at subscribe ka lang. At sabay nating tuklasin ang mga susunod pang lihim. Hanggang sa muli.